Mapagpahalang araw po, Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Nene Bautista, Nasa tahanan. Yung salita ng Panginoon Diyos ay ating pong bubulahin sapagkat ang salita ng Diyos ay sabi nga po, hindi naman pwedeng takpan o piringan. Kapag sinasalita mo yan, hindi marinig. Magandang bagay na yung ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus ay ating natutunghayan. Pero bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, meron lang po tayong panalangin muna. Panginoong Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng ebanghelyong ito sapagkat ang yung ebanghelyo ay napakabisa sapagkat kung di ka namin ingan ng tulong, baka kami po ay madaya. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po akong isang babasahin dito na binigay sa akin nung araw. Ay, ito po. DSA Correspondence Course. Ito po ay patungkol sa salita ng Diyos, Nakalagay dito, katotohanan ang dapat mong paniwalahan. Yun po yung nakalagay dito. Yung DSA Correspondence School po ay Bible School of the Year, DCAS. Yun. Kaya meron pong dito nakalagay, ito po'y sa ating panahon, sa ating panahon, itong babasahin natin ito po'y napapanahon po. Yung dito sa page 3 nila, ganito sabi ng ilan ng Diyos na inagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga tradisyon. Ayon sa babasahin ito, meron daw pong iba na nagpapatunay ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga tradisyon. Ang mga tradisyon ay tinuturo sa atin ng ating mga ninuno ay dapat daw nating sundin at kung ayaw nating itong gawin ay kasalanan daw ito sa Diyos. Yun. Yung tradisyon, yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Ibig sabihin, nung araw po kasi walang Biblia eh. Kaya kung ano po yung sinabi ng ating mga matatanda noon, yun ay nagiging batas para sa ating mga nakababata. Kasi pag hindi ka nakinig sa matatanda noon, ang matatanda po ay may otoridad sila. Makapangyarihan sila. Lalo na po ako noon, nakita ko po na yung matatanda, may kabagsikan sila. Halimbawa, yung pag ang bata ay laging nagmumura at narinig ng matanda, sampal kagad po yan sa bunganga ang matanda. So kung bulan magdugo yung bunganga ng bata, sinasabi ng matanda, para matuto, ganun po sila noon. Ngayon, ito po yung sinasabi ng babasahin nito na DSA Correspondence Course na meron daw po nagsasalita na ang Diyos ay nagsalita sa mga tradisyon. At kung hindi mo pakikinggan ito, yung tradisyon,
ay kasalanan daw ito sa Diyos. Sa Biblia po, tingnan na nga natin yung sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa tradisyon, ano? Kasi meron po siyang binanggit is about that tradition. Tingnan natin sa Colossus chapter 2 verse 8. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito po, nakasulat sa Biblia, 2:8. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mapandayang aral na hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin na sa libutan ito. Ito po yung tradisyon na yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Kaya sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kaya may mga reliyon po pala na nagsasabi, kailangan sumunod tayo sa mga tradisyon. Pero sabi naman ni Pablo, mag-ingat kayo sa mga tradisyon. Ngayon, meron po silang kinote dito. Basahin natin na. Nasa Biblia rin po yung kinote nila. Ito. Maliwanag dito na kahit tayo makatradisyon, hindi ibig sabihin na tayo maka-Diyos na. Hindi pala garantisado na maka-Diyos yung nabubuhay sa tradisyon. Tingnan natin yung biblical teaching ng tungkol sa tradisyon ng mga Pariseo at mga eskriba. Ang mga Pariseo at ilang mga eskriba galing sa Jerusalem ay pumapaligid kay Jesus at nakita ang ilang mga alagad na kumakain na may maruming kamay o hindi naguhugas ayon sa seremonya. Sa ceremonial po pala ito. Close parenthesis, ang mga Pariseo at sa lahat ng mga Hudyo ay hindi kumakain nang hindi muna maghuhugas ng kamay ayon sa seremonya bilang pagsunod sa kaugalian ng kanilang mga ninuno. Pagdating nila galing sa pamilyang bayan, hindi sila kakain nang hindi muna maglilinis. At marami pa silang sinusunod na mga tradisyon tulad ng paghuhugas ng saro, pichel, at mga kapitera. Los parenthesis po yun, ha? Bakit ang mga halagad mo hindi sumusunod sa kaugalian ng matatanda? Kaya nga sabi ko yung matatanda eh. Kino-question po nila si Jesus ang mga Pariseo at Eskriba na sabi nila kay Jesus, bakit ang mga halagad mo ay hindi sumusunod sa kaugalian ng matatanda? Kumakain silang marumi ang kamay. Tanong ng mga Pariseo at mga Eskriba. Sumagot si Jesus, tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, mga mapagpaimbabaw, gaya ng nasusulat, pinaparangalan ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang halituntuning ng kanilang pagsamba. Ang kanilang mga turo ay alituntuning gawa ng tao. O di ba yung sabi ni Pablo, ni Pablo, mag-ingat kayo pag hindi kayo mabiyag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at pandaraya, magdarayang aral na hindi nakasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng mga matatanda at sa mga alituntunin ng sanlibutan ito. Di magkatulad, bawal pala. Tinalikuran ninyo ang utos ng Diyos at niyakap ang kaugalian ng tao, mga tao.
At sinabi ni Jesus, napakahusay ninyong gumawa ng pamamaraan para ipagwalang bahala ang utos ng Diyos, masinod lamang ang inyong mga kaugalian o tradisyon. Yan po yung nakasulat sa Marcos chapter 7. Ito pong binasa natin nandito, ang upo sa sulat ni San Marcos chapter 7. Yung mga tradisyon po. Binabatikos nila si Jesus kasi nga daw yung kanyang mga alagad, hindi sila naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero yung mga Hudyo po, napakalinis. Alam niyo po ba yung mga Hudyo pag namatay, anong ginagawa? Meron po akong nakausap na isang Muslim, galing po ng Mindanao, nung umuwi po ako sa probinsya. Sinabi ko, magkwento ka nga tungkol sa mga ugali ninyong mga Muslim. Tandaan po ninyo, yung Muslim, galing po sa Hudyo yan, ano? Basta nga lang po kako, yung Muslim pag namatay, pinaliliguan at dadaretso na sila sa sementeryo kako. Pero meron pa palang iba. Ang sabi niya, pag namatay ang isang Muslim, kailangan tumahi siya. No, sinabi niya, kailangan tumahi siya. Ang tanong ko ganito, paano makakatay yung patay? Siyempre, napakahirap naman yata nga ninyo. Ano po? Patay, tatay. Ang sabi ng Muslim sa akin, hindi, meron kaming pamamaraan, sabi niya. Bago ilibig yung Muslim na namatay, kailangan makatay siya. Yun pala po, itong tiyan niya, itong tiyan, para kang nanganganak, tinutulak. Magaling sila eh. Magaling sila. Makakadumi ka raw, sabi niya. Ganun ba kako? Sa'yo ko lang natutunan niyan kako. Kaya ako nagtanong sa'yo. So yun po pala, kailangan daw po, maging sa paglilibing sa'yo, yung dumi ng nakain natin, kailangan mailabas din daw po yun. Yun ang kanilang tradisyon, no? Kaugalian. Mga Muslim po yun. Galing din po sa lahi ng Hudyo yan, kay Abraham at saka si Ismael. Okay. Ang sabi rito, okay, dito natin kukunin sa Marcos. Meron kasing binanggit dito si Jesus. Ano? Ito'y dahil tinutuligsa nila si Jesus. Dahil po ang kanyang mga alagad, hindi raw naghuhugas. Dito pa, meron pa nakalagay dito, sabi niya, eto po, ano? So, ang Diyos po hindi nagsasalita sa tradisyon. Ano? Hindi po. Kasi labag po kay Jesus yan. Anong sabi pa? Meron po akong nabasa rito kasi na yung hindi paghuhugas ng kamay, yan daw po ay ano bang tawag nila doon? Kasalanan. Yan. Kasalanan. Yan dahil lang po sa kanilang mga relihiyon. Ano po? Dahil po sa kanilang relihiyon. Dito may nakasulat, bagamat hindi masama ang karamihan ng ating mga tradisyon, katulad halimbawa ng pagdiriwang ng kaarawan, okay, hindi po ito. Meron ako nabasa rito eh. Hindi tungkol sa reliyon, ano? It's about sa ko na kasi nakita yun. Ay, nahanap ko lang. Ito po, ano? Marcos chapter 7. Ang sabi po rito sa verse 8, ang sabi ni Jesus, niwawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao.
yung tradisyon. Yung po palang tradisyon ang pinapalit nila sa kanilang reliyon. Hindi baling labagan na nila yung utos ng Diyos, basta yung tradisyon ng tao, yun po ang kanilang masunod. Kaya sinabi ni Jesus, niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos. At ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Human teaching po pala yan, tradisyon. Kaya sa ating buhay po sa lupang ito, hindi tayo dapat mabuhay po sa tradisyon o yung salit-saling sabi ng mga matatanda. Kasi sabi ni Pablo dito sa Kolosas, hindi po ayon kay Kristo ang tradisyon. Hindi po ayon kay Kristo ang tradisyon. Tandaan po natin, ang Diyos po nagsalita po, hindi sa tradisyon, kagaya ng ugali ng iba. Sa Biblia po, may nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa Hebreo. Hindi po sa tradisyon, kaya pag mayroong nagsasabi, nagsalita daw ang Diyos sa pamamagitan ng tradisyon. Medyo alanganin po yun. Ano po? Dito babasahin natin sa Hebreo. Maliwanag po. Nakalagay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Ang sabi niya po sa Hebreo 1:1, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. O, yun po yung Old Testament. Propeta po ang ginamit mula po sa mga propetang mababasa sa Biblia sa Lumang Tipan. Sa verse 2, ngunit ngayon siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng mga bagay. So maliwanag po pala sa Biblia, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mali pala yung sinasabi ng ibang mga reliyon na ano sabi nila? Ito, nandito po naisulat nila. Sabi ng ilan, ng Diyos ay nagsalita raw sa atin sa pamamagitan ng mga tradisyon. Ang mga tradisyon na itinuturo sa atin ng ating mga ninuno ay dapat daw nating sundin at kung ayaw natin itong gawin, ay kasalanan daw ito sa Diyos. Yun ang kanilang pagtuturo na kapag hindi mo sinunod yung mga tradisyon ng ating mga ninuno, yan ay kasalanan sa Diyos. Kagaya ng nakalagay dito, yun tungkol sa paghuhugas ng kamay. So, ibig sabihin, yung mga apostol ni Jesus, pagkakain sila, hindi sila naghuhugas ng kamay. Ibig ba sabihin, kasalanan yon? Para sa kanila, kasalanan. O, limbawa, may patay, kailangan wag kang magwalis. Kahit meron na tayong aso, tayong pusa, wag magwawalis. Pag winalis mo, kasalanan na ba yon? O, limbawa, sa gabi, wag kang magwalis sa gabi. Kasalanan na ba sa Diyos yun pag nagwalis ka? O, habang kumakain kayo, at tumayo yung isa, aalis na ako. Ang tradisyon pala, kailangan, huwag ka munang umalis. Kasi kumakain pa. Especially yung nasa center ng lamesa, yung tatay. Kaya hanggat hindi tumatayo yung tatay, hindi rin tumatayo yung mga anak. Oh, paano kung nasisiyar na yung anak, hindi pa tatayo? Ibig sabihin, kasalanan na naman sa Diyos yon. Sa dami ng tradisyon ng mga Pilipino,
Kasi lahat yan, puro kasalanan sa Diyos. Pag hindi mo susundin. Hindi po ganyan ang turo ni Jesus. Kaya yung panahon na yon, yung mga Hudyo, mga eskriba at pariseo na mga tradisyon ay dinaretso niya. Inaralan niya na yung kanilang ginagawa ay paglabag sa utos ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ano rin? Mga salit-salita ng tao. Ano pa problema kung hindi ka magugas ng kamay? Wala naman pong problema yun. Bagamat talaga sinasabi ng iba, maghugas ng kamay. Eh paano yung iba? Hindi naman talaga sadyang naghuhugas. Ibig ba sabihin, kasalanan nyo? Hindi po kasalanan yun. Ang kasalanan po, yung hindi mo pagsunod sa utos ng Diyos. Yung hindi pagsunod sa utos ng Diyos, yun po ang kasalanan. Hindi yung mga tradisyon. Kaya malaki pong problema yung mga tradisyon na yan. Dapat po, ngayon itong babasahin pong ito, yung sinulat niya, yun din po yung nalalaman niya tungkol sa mga tradisyon ng tao na sa kanilang nilagay dito upang ating basahin para matutunan po natin. Ano po? Kasi anong tawag dito? BSA Correspondent School. O eskwela pala po ito, no? Bible School of the Year ng DCAS. Alam ko po sa nito, sa Valenzuela. Yung DCAS, yung 702. Ayan. Yan po yung alam ko niyan sa Valenzuela. Ngayon, Metro Manila na yun. Dati Valenzuela, Bulacan yun eh. Kasi yun ang boundary, pinaka-boundary ng araw ng Manila at saka Valenzuela ay ng Bulacan. Pero ngayon sa na yata ng Metro Manila yun. Nakaiwalay na sa Bulacan. Ano po? Yan. Kaya sana po matutunan po natin ito. Ano? Hindi po ano ito. Wala po tayong pinopromote na aral. Ang pinopromote po natin yung salita ng Diyos sa Biblia. Ano po? Hindi rin tayo nagpo-promote ng mga reliyon o pangalan ng mga sekta ng reliyon. Hindi po. Wala rin pong kaugnayan yun sa atin. Hindi ang ating pinopromote ay tungkol lang po sa nakasulat sa Biblia na salita ng Diyos. Salamat Panginoon Diyos sa iyong mga turo at aral na niliwanag mo sa amin mula sa Biblia at doon sa babasahin na ito na aming binasa ng BSA Correspondent course upang kami po ay maliwanagan patungkol po sa mga tradisyon ng ugali ng mga tao, kagaya ng mga sinahunang tao, yung salit-saling salita ng mga matatanda. Kasi po walang Biblia noon, kung ano po yung sinabi ng mga matatanda ay parang batas po na sinusunod ng mga bata. Salamat po Panginoon Diyos. Amen. Kaibigan, sana meron po kayong natutunan sa video ito. Wala po tayong pamimersonal, wala tayong paninirang mga reliyon. Kundi nagbabasa tayo, nagbabahagi lang po tayo ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Opo, kung nagustuhan nyo po, hindi mag-like kayo, mag-share kayo. Kayo mga nasishare, hindi mag-share din po kayo. Kung gusto nyo pong mag-comment, malaya naman po tayong mag-comment, pero wag lang po kayo magsasalitang masamang salita. Wag po kayong gumaya sa mga iba na nagsasalita ng hindi maganda. Opo, kasi po, yung mga salitang hindi maganda, kapag in-address mo sa iyong kapwa-tao yan po yung kasalanan. Kasi po lahat tayo gawa ng Diyos. Pagka pinagsalitahan mo ng isang tao ng masama, ang Diyos po ang sinasabihan mong masama.
kasi siya nga po ang lumikha sa atin. Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video. Nawadatnan po kayo ng Diyos na nasa mahayos na kalagayan sa inyong pakikinig ng video ito. God bless us all po, Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. At nandito po tayo sa Barangay 96, Zone 86, Tondo, Manila. Bye!